Hello, this is Dr. Nanette Hoxon from the Altar of Mary. So ngayon, tuturuan ko na kayo paano lumaban sa ngayon pa lang. Kasi hindi pa kayo masyadong, doon nyo yan matutunan sa Altar of Mary. It's as simple as this, no? Ano ang binibigay nila sa atin? Hate, no? Mag-hate tayo, fear-mongering, tapos yung mga magpapakita ng mga physical successes, mga ano-anong mga ino-own natin, nagyayabang ng ating mga pag-aari, mga ganon. So, anong gagawin nyo? Lalo na sa fear-mongering, na ang sinasabi ngayon ay magkakaroon na naman ng bakunahan, yung monkeypox, mga ganon. Maraming fear, mawawalan tayo ng mga karne. Anong gagawin mo pag may ganon? Ignore. Okay? Wag, diretso lang, no? Bahala na yan, bahala na si God mag-ayos niyan. Merong in charge diyan. Diretso tayo. We will not believe and we will not comply, 'di ba? Yan ang ngayon. Kasi kay God lang tayo magko-comply kung ano lang yung mga sasabihin niya. So ano pang binibigay sa atin? Hate, 'di ba? So don't hate, 'di ba? So love lang tayo. Meron akong friend na lagi siyang yung hindi siya maka-join sa mga lakad, ganon, hindi niya ma-express yung love niya. So, sabi ko, marami siguro sa atin ngayon na mga asawa natin, parents, nagko-control sa atin sa pag-express ng love. Remember, love. Fight for love. Kung parang tingin mo ay kine-curtail ka ng isang tao sa pag-express mo ng love mo sa family mo, kapatid mo, parents mo, friends mo, get out of that, no? So, I'm praying na yung mga nagko-control na mga tao will be destroyed, no? So, magkakaroon po kayo ng karma. Kasi it has been ordered and it has been commanded by God's children na wag po kayong mag-curtail or ng freedom ng tao, no? Because sovereign tayo. Lahat tayo ay pinanganak with freedom. Anyone na nag-curtail ng, paborito ko talaga yung word na curtail, no? Na nagka-curtail ng pag-express ng love, yan ay mabigat na kasalanan, no? So, you will suffer for that, meron yan karma. So, start to be good now. Walang ganon, no? Give everyone their freedom. Hindi mo siya pag-aari dahil ba asawa mo siya? Wala kang pakialam dyan. Ngayon yung asawa mo ng lalaki, ignore pa rin, no? Kasi individual yun sarili niya yun. Sovereign siya. So free siya. Meron siya mga bagay na ginagawa. Baka naman mayroon siyang gustong malaman, no? Meron siyang gustong i-discover. Support him and huwag kang makialam, no? Sa pag-express niya ng kanyang sovereignty na tinatawag freedom. Okay? Laging tandaan, freedom of choice. That not even God can destroy one's freedom of choice. Remember sa Garden of Eden, sabi, huwag kang kumain ng prutas na to. So, tiningnan ngayon yung kanilang freedom of choice. They were free to choose at choose nila ang kainin yung tree of knowledge of good and evil. So, anong tawag dito? Yun na. So, yun. Kita mo si God? Yun ang nangyari sa atin. Yun nga, susundin natin yung freedom na ginawa ng Diyos. Meron tayong freedom of choice. But we have to make sure na yung choice natin ay choice na naaayon sa will ng Panginoon. Okay, bye!